Yari ka sa amo. Mga friends mo yung mga copies mo. Ano lang, office mate lang. Nagsusumbong sila pagka Hindi, malalaman talaga sa amo yan pag halimbawa pinost mo. Halimbawa ito yung model. Ito. Oo, magic. Halimbawa, tapos ka nang mag-model. So, alam mo na magmaterial? na armat yata yun. Hindi magmaterial ng kasi importante din tong material. Dapat kasi compatible yung material, vary yung material natin. Vary yung render setup natin, vary din yung lighting natin. At least compatible sila. May setting din ng material ng Yes, Vire. may settings din. Sige, hindi ko pa yata alam yan. So, bawa, punta ka dito. So, kung gagawa ka ng material, dapat, ito standard kasi yung default eh. Punta ka dito, standard. Click mo yan. Tapos, material. May option to standard. May vary. Vary yung gamit. Kasi vary yung natin eh. Yung, so, ito vary. So, yan. Lalabas to, vary. So, ito yung kulay ng diffuse. Kung halimbawa wala kang texture. Pero kung may texture ka, ikot natin kung may texture ba to. Oops. Check ko kung nakalik ba tong mga texture ko. Yun, missing. Kasi missing sila kasi hindi nakita yung path. Oh no! Galing mo, sir. Nag-3D Max din siya na. Wala stick yan? Wala stick. Nakalimutan ko na, hindi na ako. Ako rin eh. 7 years na ako mag-3D Max. Hindi ko na maalala. Si Master Bernie talaga mag-pinaka Yun. Naging master tuloy. Extra okay. Di ba may mga render ka for? Pero nagmamat painting to. Yun yung ano niya. Matte painting. Hindi na kailangan i-render, pwede yung matte painting. Kailangan mo ba yung i-render? Painting yung totoong painting. Hindi. Sa Photoshop, matte painting. Digital painting. Ngayon ko lang narinig yun eh. That's yeah. This stuff. Save ko na to para matrace yung material. Desktop. Set. Open. Yun. Tapos Nag-aral ka sa MicroCAD ng 3D Max? MicroCAD? Sa Cebu? Hindi, sa office lang.
Kakilala ko yung mga teacher doon eh. Oh. Sina Brian at si Chris. Ewan ko kung nandun pa sila. May group card. Mm. May kilala kang may group sa may Sibukod. May group card. Micropad na ano daw. Taga Cebucan, diba? Oo. So, si Brian at si Chris, mga teacher doon. May group card. Dati ako sa Microcad nagtatrabaho eh. Yung mga katrabaho ko. Ewan ko lang kung nandun pa siya. No? Si Brian. Nagre-render din yun eh. Ganun ba? Ah, Kilido. Brian na... ano ba pa yun? Taga-check ko sa Facebook. Si Brian. Yan. Ah. Lumabas yung texture natin. So, halimbawa, ito yung texture natin, no? Gusto ko ng gagawa ko ng texture ng grass. So, siyempre, maghahanap ka ng image ng grass. Usually, ginagamit namin yan itong nakaganito yung pinwid. Yan yung sa 3D Max. Default yan ba? Oh, pag in-install mo, meron ka na yan. Ito? Hindi. Yung mga templates. Ito? Hindi. Ayan. Gagawin mo. Ano talaga ito? Sa Photoshop. Ikakat Hanap mo. ka sa internet. Ah. Grass textures. Usually, yung mga texture na kaganito. Yan, ito yung tsura. Ilang inches yan, yung bawat template na ganyan? I mean, size ng image. Mas malaki, mas maganda. Mas high resolution, mas okay. Kasi pag halimbawa yung mga image mo 500 pixels, no. Pixelated yung tama. oh, May mga lalabas. square, no? Oh. So ito 2,000 image to, so it's clear. Ang apelido niya pala Yunsal. Brian Yunsal. Tingnan natin yung picture niya. Diba nagpatato na rin pala niya? Wala, never know. Di siguro mag-abot ng landas. Yan, render ba yan? Yung ano? Landas? Yung Mukhang render niya eh. render yung Malacanang. May agila pa. Nanata sa mga gobyerno eh. Ano sa gobyerno yan? Yung mga sideline niya, government kadalasan. Government project, okay ah. Ito yung picture niya. Tagal lang ng... Yung malaking kickback yan. Oo. Yan ang itsura niya. Pag mga kalbo, magaling talaga. Dati namang may buhok yan. Ewan ko bakit nagpakalbo. So ito. Parang si Benji para sa... Ito. So ito yung ginawa nating texture. Pwede mo siyang pero yung diffuse color, pag nilagyan mo ng texture, ma-overwrite yung diffuse color. So, diba, gusto ko gumawa ng texture ng grass. So, pwede mong open mo yung folder kung saan yung nakalukit yung grass, ay yung texture. Tapos drag mo dito sa box. So, ito lalabas. Lagyan natin ng background. So, ito. Dito yung link niya ng class natin. So, halimbawa, gusto mong i-crop, may gusto kang hindi makita sa grass, pwede mo siyang i-crop. So, kung ano lang yung meron, kung ano lang yung nasa loob ng red line, yun lang yung makikita sa ano natin. Pag may gusto kang i-crop,
Pero ito, seamless naman to eh. Wala namang problema. Kasi minsan kasi yung image, halimbawa, hindi mo na, wala ka ng time mag-Photoshop, edit mo yun. Kasi may halimbawa may pangalan dito, Tama. hindi mo siya, siyempre hindi mo siya isasali. So, pwede mo siyang i-crop. So, since seamless naman yung texture natin, so, pwede mo siya i-turn off. Wala. Mayroon ng displacement yan. May bump na yan. Wala pa. Wala pa. So, ito yung sa basic parameters natin. Diba? Gusto ko nang lagyan ng konting reflection. So, black means walang reflection. White opposite. So, may reflection. So, i-balance. So, glass reflected ba yung glass? Hindi naman. Yung sky mag-reflect sa akin. So, pwede ka mag-experiment doon. So, under to sa basic parameters. Punta ka dito sa maps. Dito makikita yung mga maps na nilalagay mo. Since nilagyan natin ng maps yung diffuse, ito lalabas ito. Ito. Click mo yan. Same thing lang din yan pag kinilik mo dito sa dito din. Pupunta siya dito. So, ano ba gusto mo siya lagyan ng bump? So, maghanap tayo ng bump. May bump pa to. Tingnan natin. Wala akong nilagay na bump. Ito. Then, Yan. Ito. ano ba yun? Night? Bump yan. Ayan, tama. So, di ba gusto mo siya lagyan ng bump? Punta ka dito sa bump. Hanapin mo yung bump image. Drag mo. Bump. Yan. Kung i-turn off ko siya, ay wala. Ano. So, lagyan mo ng value. Usually sa render to, hindi yung bump ng image. Hindi kasi nakaka-effect masyado sa sa render. Yung glass naman, saka yung Plus, so, gawa tayo ng ibang hindi kang pwede ito gamitin mo. Hindi, i-copy mo na lang. Pag, halimbawa, nakaganito, nakikita mo yung may chamfered. Ibig sabihin yan, na gamit tong texture na to, ginamit tong texture na to sa scene. Sa scene, okay. So, ibig sabihin nito, wala tong nagamit sa scene. So, halimbawa ito. Linisan na lang natin yung clear natin para may bago tayong texture. So, gagawa tayo ng glass. Titingnan ko kung anong glass ginamit ko dito. Yung dark. Alam mo to, pick mo yung mga material na parang naalala ko na. So ito yung settings ko yun. So bawa kulay ng glass yan. Hey. Yan. Kulay ng glass. O, ikaw na mag-experiment kung anong kulay. Bahala. Tapos ito, yung, alam mo yung in between sa glass, di ba yung may kulay? Ito yun, fog color. Ito yun. So, balance mo na lang din dito. Tapos yung value niya,
Diba, gusto mong maklaro yung green na fog. Mm. So, mas mataas yung value, mas maklaro yun. Mm. Gusto mo yung hindi gaano, sato lang yung ano niya, yung effect niya. Mm. So, Mm. ito yung usually ginagamit ko yung value, 0.00 to. Mm. Kasi pag umabot ka ng 0.1, iitim yun. Mm. Or 0.01, depende na yun sa anong resulta ng render natin. Mm. To refraction, yung transparency. White, same concept pa rin, same concept sa reflection. Kung white, so mas translucent, mas transparent. Mm. Kung dark, so less yung Mm. transparency niya. Mm. So in between dito yung settings ko. Tapos yung subdivision, mas mataas yung subdivision, mas clear, Mm. mas detalye. Mm. Tapos itong max depth, ito yung depth ng gano'ng kalayo yung ika-capture niya na reflection. So kung mas mataas na value to, mas nakaka-capture niya yung mas malalayo na yung range ng i-reflect niya. Mm. Ito yun. Pero pag tinasan mo din to, makaka-affect din to sa render, yung bilis ng render. Mm. Kasi ikakalculate niya yung surrounding niya kasi i-reflect niya. So ikakalculate niya yung lahat yung nakikita sa reflection. Mm. So ikakalculate niya yun. Kahit hindi mo siya kita sa render, Mm. ikakalculate niya yung anong nakikita niya dito. Mm. So nakaka-affect yan. Mm. So yan, subdivision natin ginagawa. Actually, sa Office 20 ginagamit ko. O gusto mo na mabilis 15. 20 na. 20, 30. 20 to 30. Ito 5 to 8. O kung may maraming time ka, pwede mong taasan yung settings natin. Pero wag yung mga settings na 100, 100, 100. Nako. Mm. So, yan. Yan. Yan yung Yun yung- basic na Serious. Mm. na setting natin sa glass. Pag water, yung water, mahirap ba yung water? Yun lang, parang glass lang din. Parang glass lang. Kaya, pero, may bump yung reflection natin. Punta ka sa reflection, lagyan mo siya ng full off ba yun? Hindi noise. Noise. Ito. Yung noise, pakikita ko sa iyo para makita mo kung anong effect ng noise. So, halimbawa, kasi hindi siya hindi siya sa noise, hindi siya sa reflect, sa bump hindi siya ilagay. So ito yung effect ng water natin kung anong ripple niya. Mm. So adjust mo. Saan mo nakuha yung mapping ng Default yan sa Sa... punta ka dito ba? Wala. noise lang. Automatic na yun. Pick mo tong none Ah, sa bump okay, nakuha ka na. noise. Default pala yan. Okay. So fractal usually ginagamit namin 600. Mas maliit yung number, mas noisy.
Mas malaki, mas hindi noisy. So, pero tinitest mo pa rin to sa ano, sa render. Kasi depende din sa scale sa render eh. I mean, scale ng scene natin eh. Halimbawa, millimeter pala yung gamit natin. So, makaka-affect din dito. Or meters pala yung gamit natin na scale. So, pero makikita mo dito yun, no, yung so, halimbawa, na-render mo na. Ma-estimate mo na eh kung ilang value na ibaba natin para makuha ko yung gusto kong noise. So, dito ka mag-adjust size. So, yun. So, kuha natin yung noise. Ito yung same thing, bump. Bump niya. The laser yung value niya. So, the laser yung lalabas yung bump niya. So, lalaro tayo sa 30. Yung 20 lang. Tapos imitin natin yung sa basic yung kulay niya, yung reflection niya, save, paste, yep, ganun, copy, paste, yun, translucency, up, translucent. Yun. Filter natin. Yung pagka-blue niya, doon lang sa ilalim ng ano, swimming pool. Oh, makaka-affect din yun Yung ano, tiles. kulay ng nasa ilalim. Then okay na tayo sa ano, sa material. Okay na yun. Diffuse lang, alam ko na yun. Yung mga wood madali na yun. Same thing lang din yung concept na ano eh. Sa Sa grass. texture lang yung pinagkaiba. So, Sige. Paano yung sa sky sa ano? ayun, Background? sa sky. So, punta tayo sa lighting. May yung mga clouds. Hindi na yan. Clouds. Yung mga clouds. clouds. So, Photoshop. Pino-photoshop ko yun. akala ko may spherical dome ka pa na. Ala, hindi ko, usually, hindi sa post-production ko na ginagawa yun. Sa ano na Photoshop. Sige. So, set up muna tayo ng camera. Usually, ginagamit ko V-Ray. Kung pwede din standard, pero para mas safe. V-Ray. Kasi V-Ray yung scene natin eh. V-Ray yung settings natin. V-Ray din yung material natin. So, of course, V-Ray din yung gamit natin. Camera para compatible. Yung settings pala ng camera natin. Ito yung sorry, ito yung vignetting, alam mo yung sa camera, yung DSLR, yung nagda-dark yung corner, alam mo yun? Ito yung vignetting. Yung default na value niya 1. Kaya napapansin ko yung 1 na value medyo strong. So nililesser ko 0.5 or depende na sa sa gusto mo yun. So usually 0.5 yung ginagawa. Yung white balance pag D65 ibig sabihin yellowish yung effect. Yellowish ba? Yellowish. Pag neutral ibig sabihin in between siya sa yellow at saka blue. So usually ginagawa ko
D65 or neutral para sa Photoshop ko na gawin yung yung color correction. Either gusto ko ng reddish na aura or medyo cool na aura. Mm. Pero gawin na natin na yellowish yung effect. Usually ito yung ginagamit ko, shutter speed eh. Pag binabaan mo yung parang DSLR din, 'di ba? Pag binabaan natin yung value ng DSLR ng shutter speed, mas liliwanag siya. Mm. Oh, ito ganito din yung concept nito. Mm. Yung shutter speed 200, depende sa lighting natin kung okay ba sa iyo yung lighting or hindi. Pwede natin i-adjust sa camera, pwede natin i-adjust, i-stay lang natin ito, pwede natin i-adjust yung sun mismo. So depende sa iyo kung saan ka comfortable mag-adjust based sa lighting. So yan. Ito lang yung usually ina-adjust ko eh. So may camera na tayo. Okay. Bigyan natin ng araw. Very na lang din. Ito, very sun. Pag wala kang ginamit na I mean, pag very sun yung ginamit nating as lighting, lalabas to yung very environment. Mm. No. Yes. No ba yung nilagay? Oo. No? Mm. Yes. Dapat na lang. yes. Yes. So, yung light, yung beer environment, nakalagay siya dito. Automatic yan. Sa environment default sa atin. Mm. Hindi natin i-drag tong sa material yun, instance. Mm. So, whatever i-change natin dito, automatic siya. Ma-change dito. So, turn on natin ito, manual sun noding. So, para malaman niya kung anong posisyon ng sun natin, either sunset or noon, afternoon sun or morning sun. So, itong intensity ng environment natin, multiplier yung kung gusto natin yung blur na shadow o sharp na shadow. So, yung nagawa ko, kaya natin 2.5 yung effect nito. Ito lang minsan, ito yung dalawang ginagalaw ko eh. Mm. Gawin na natin 1. Yun. So, may araw ka na. So, render. Tingnan natin. Yung bahay na yan sa AutoCAD mo minodel or sa 3D Max? Ano bang advisable? Dapat 3D Max din ang model? Or pwede mag-import sa Revit? Hindi naman yun importante kung saan minodel. Basta malinis lang pagka-model. Mm. Ba, okay. Yun. So, para sa akin, medyo overbright eh. Mm. So, Sa may just pagka maliwanag. ayun to. Okay, ito. Hindi natin yan dyan sa
Yung sun. Punta ka dito. Pick mo yung